Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng nangyaring sunog sa Batangas City kahapon. May follow-up report si Paul Hernandez. Kinurdonan ang bahay na nasunog kahapon ng umaga sa Barangay Calicanto, Batangas City. Bawal pumasok sa lugar ang sinuman maliban sa mga otoridad habang isinasagawa ang follow-up investigation. Wala pang official report na nagsasabi ng tunay na pinagmulan ng apoy. Pero nauna nang sinabi, isa lang sa tinitinang sanhi ang naiwang nakasinding kandila sa bahay ng 73 anyos sa Silio Divina na nasawi sa sunog. Ang lagi niyang routine, sa umaga bago yan bumaba, magdadasal muna siya. Magsisindi ng kandila, magdadasal. Tapos ang ano na lang, baka talagang siya ay nakatulog ulit pagkatapos na magdasal. Tapos nagising na lang siya ay medyo umuusok na. Tanggap na rin ng pamilya Espiritu na aksidente ang sunog. Wala raw silang sinisisi sa pangyayari. Suffocation daw ang cause of death ng nasawing miyembro ng pamilya. Nakuha ko namin sa death certificate galing sa SOCO na suffocation talaga ang naging ano niya, cause of death. Tapos may cerebral ano na din sa ulo. Sa linggo ng tanghali nakatakda ang libing ng biktima. Samantala, base sa datos ng BFP Batangas, mahigit 70 fire incidents nang naiulat sa probinsya mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Mas mataas ito kaysa naitalang sunog noong 2023 sa magkaparehong buwan. Karamihan daw sa mga ito, non-structural fire. Ito po yung mga grass fire, rubbish fire. So wala pong mga istruktura ang nadadamage dito. Tumataas daw ang insidente ng non-structural fire dahil sa El Nino. Paalala naman ng BFP sa publiko para maiwasan ang sunog sa mga residential area o kabahayan, ugaling inspeksyonin ang mga linya ng kuryente. Huwag hahayaang nakasaksak ang mga appliances kung hindi naman ginagamit at huwag iwanang nakasindi ang mga kandila sa bahay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balita Southern Tagalog.